Ang naging mecha lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. Kasunod ng makasaysayang pagkapanalo ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics, ni-reveal ng kanyang nanay na si Angelica Yulo ang naging mitya kung bakit hindi maayos ang relasyon nilang mag-ina. Ayon kay Angelica, ang pinaka naging mitya raw talaga ay ang girlfriend ni Kaloy na si Chloe San Jose. Noong una raw ay okay naman daw si Chloe sa kanilang pamilya, pero anya ay napansin daw nila na tila inilalayo raw nito si Kaloy sa kanila. Tila naman naging pulutan ng mga netizen ang tila naging showbiz ng buhay ni Carlos sa kabila ng naging tagumpay niya sa Olympics bilang natatanging Pinoy athlete na nakasungkit ng 2 gintong medalya sa Olympics. Kaya naman ay nagsalita na si Carlos sa unang pagkakataon sa kinasasangkutang issue kasama ang kanyang ina. Isa-isang sinagot ni Carlos Yulo ang ilang mga paratang na sinabi ng kanyang ina laban sa kanya at sa kanyang girlfriend na si Chloe. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun dahil 2 po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw Bunsod niya. Nito na Kundi po sa ng pagtago at paggalaw may niya connection ito nang sa wala ko ginawang pong consent, pagsusumbong noon yung ni Gerald pinapoint ko po hinggil sa sa di umano'y dinanas at yung about sa red flag daw mula po sa si isang Chloe na maimpluwensyang sinabi ng tao mama sa ko, nasabing hinusgahan niya network. po agad si Chloe Nagsimula umano ito sa noong siya ay pananamit 15 taong at sa gulang pa pag-acto po lamang niya. habang siya ay kalahok sa Pinoy Magkaiba pop po ng superstars kinalakihan. noong Unang-una, lumaki 2006. si Chloe sa Narito naman Australia. ang mga naging At ayun samot-saring yung reactions ng mga nakadisnay niyang followers culture. ni Gerald. At ibang-iba po I've talaga always sa wondered where you Pilipinas went kung kasi paano bigla tayo ka na lang gumalaw, nawala sa TV. magsalita Then o I found manamit out po. what happened At and yung I'm about so po proud sa you yung are mauubos supporting po yung anak ko. Siguro Nasabi po sobrang ng dami mama pang ko. artist Unang-una ang po si nabiktima Chloe na po may hanggang sarili ngayon po tinago siyang na lang income. dahil natatakot Lahat na po hindi ng sila nakikita yung paniwalaan ng gamit tao o yung dahil pag-travel niya gagamitin kung ng saan-saan kapangyarihan po. ng mga bugong Galing na po yun sa tao. pinagpagura niya Justice, po. may araw din At yung bakit mga naman baklang po hindot na manyakis. Finally nalaman din ng karamihan ang totoong nangyari sa'yo. Deserve ng mga fans mo na malaman kung bakit bigla ka na lang nawala sa GMA 7. Ganon talaga yan, darating at darating ang araw na malalaman ang totoo. Parang nakuha mo na din ang justice in a way. OMG, I'm so sorry. Sana si Sandro na ang tuluyan makapagbukas ng hustisya para sa lahat at para wala nang susunod pang mabiktima. I'm sorry to what happened to you too. May God heal you and bless you and your family as you try to move forward. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating nung dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Winelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So,
hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe andun, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, kami po aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na ganon ang dumi niya mag-isip, at hindi appropriate yon para sa akin, at disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. Yung sinasabi niya na so dapat wala daw pong outsider or guest po doon sa apartment ko po. Di din po yung totoo kasi wala naman pong naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or outsider sa loob po ng apartment po. And actually, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and doon kayo mag-hangout. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po yun, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days yun. Sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa Pangasinan. Nakipag-ano po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na yung sa bike. Yeah, because we didn't know what to do after nung kumain, because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park so that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can just pause and read. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. In the last resort, my family made a group chat na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, she left, your mom left, and wala siyang narinig anything from my family. May recent interview po kayo na kinakongratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi nyo pag-wish well sa akin. Tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on, at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics.